Welcome sa Tinagalog Novela. Dito, matutunghayan mo ang mga kwentong puno ng misteryo, kilig, at matinding eksena. Mga istoryang hango sa imahinasyon, para sa inyong aliw at kasiyahan. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe. I-click ang bell para di ka mahuli sa mga bagong kabanata. Panginoon ng Katotohanan. Kabanata 11. May gusto sana akong itanong, ano nga ba ang aking na-master? Ang pangunahing batas ng katotohanan. O isa lang sa mga maliit na batas? Tanong ni Robin. Walang talaan tungkol sa landas na ito kaya hindi niya alam kung ano ang kanyang tinahak o kung ano ang kanyang naabot. Katotohanan ay katotohanan, kaibigan ko, kakaunti lang ang mga master na landas na may iisang batas lamang, at ang katotohanan ay isa sa mga iyon. Paano mo nalaman ang sitwasyon ko? Paano sumabi sa iyo ang batas ng katotohanan? Sino ka? Ano ang tatawagan ko sa iyo? Patuloy na nagtanong si Robin, alam niyang kapag umalis ang humanoid, magiging napakahirap muling makatagpo siya. Hindi mo kailangan malaman lahat ng iyon ngayon. Ang mahalaga, tulad ko ka, isa rin akong nakabuo ng sariling haligi gamit ang batas ng katotohanan. Napakabihira ng mga tulad natin kahit sa buong kalawakan. Hindi ko matiis na makita ang isa ay mamatay sa murang edad, lalo na kung kasing espesyal mo. Tinatanong mo ang pangalan ko, nakalimutan ko na. Huwag kang magulat, kapag nabuhay ka ng matagal, mawawala sa iyo ang focus sa mga maliliit na bagay. Pero sa ngayon, tinatawag nila akong all-seeing God. At isa pa, ako rin ang pinuno ng ilang mga planetang nasa gitnang edad, sabi ng lalaking may liwanag na parang normal lang iyon. Pinuno ng mga planetang nasa gitnang edad. Ano ang ibig mong sabihin? Huwag mo rin kailangan malaman iyon. Huwag mo akong tawaging lahat ng iyon, tatawagan mo na lang akong all-seeing Big Brother hahaha. Iiwan ko sa iyo ang isang piraso ng aking kaluluwa, maaari mo itong gamitin para tanungin ako tungkol sa anumang hadlang, pero mag-ingat, maaaring hindi kita sagutin. Sobra na akong nakialam sa tadhana ng planetang ito. Isa pa, kapag bumalik ka sa unang antas ng pundasyon ng enerhiya at nagsimulang makita ang mga pattern, maging maingat at huwag ubusin ang lahat, iwanan mo rin para sa susunod na henerasyon, huwag abusuhin ang planeta. Tumawa ng malakas ang lalaking may liwanag at naglaho ang kanyang katawan. Pagkatapos, isang maliit na punto ng liwanag ang hiwalay sa kanya at pumasok sa ulo ni Robin. Ang sinabi ng lalaki ng liwanag ay nagdulot ng pagkahilo kay Robin. Mga pattern. Ano ito? Ngunit mabilis niyang napanatili ang kanyang kalmado, alam niyang walang silbi ang magpanik bago maabot ang unang antas ng kanyang pundasyon ng enerhiya. Tumingin siya kay Cesar, na nakumpleto rin ang kanyang pagbabago, at bumalik sa pagiging 12 anyos na bata. Hahaha, mas maganda ang itsura mo ngayon. Tumingin kay Cesar si Robin. Sino ang kausap mo? Hindi ko alam na napakaganda at cute mo noon. Sa buong buhay ko kilala kita bilang matandang tao, gusto kong pisilin ang mga pisngi mo. Lumapit si Cesar at inangat ang mga kamay patungo sa pisngi ni Robin. Sa totoo lang, isang bagay na nakaligtaan ng all-seeing God ay ang prosesong ito ng pagbabago ng katawan ay hindi basta-basta, ang pangunahing layunin nito ay iligtas si Robin, ngunit sinubak din ng kanyang katawan ang ilang pangunahing batas, at naging halos perpekto. Wala nang kahinaan sa kanya at mas malinaw ang kanyang mga mukha na parang iginuhit ng panulat. Sa kabuuan, nananatili pa rin ang istruktura ng kanyang dating mukha at katawan, pero sino man na nakakakilala sa kanya dati ay makikita ang pagiging mas gwapo niya, syempre, pareho rin kay Cesar. Lumayo sa mukha ko, anak na walang utang na loob. Kahit bata na akong itsura, huwag kalimutan na ako pa rin ang ampun mong ama. Sa tingin ko kailangan nating planuhin ang susunod na gagawin natin, sabi ni Robin habang umupo sa kama, nakapangkat ang isang binti sa ibabaw ng isa, at sinusuportahan ang kanyang baba sa kamay. Ngunit bigla siyang tumayo at sumigaw, Yahoo! Pagkatapos ay, at muling umupo sa parehong posisyon. Umupo si Cesar sa sahig sa tabi ng kama at tumingin pataas, naghihintay sa sasabihin ng ama niya. Obvious, hindi tayo pwedeng manatili dito. Kung malalaman ng mga hayop na naging mortal tayo, maglalaban sila para sa ating mga buto.
Sobra nating nasaktan ng mga iyon nitong nakaraang siglo, kaya hindi ko sila masisisi, sabi ni Robin habang hinahaplos ang baba. Pero saan tayo pupunta, tatay? Simula nang buksan ko ang aking mata sa mundo, nabuhay tayo sa yungib, kung pupunta tayo sa mga baryo sa hangganan, hindi tayo makikilala, ituturing tayong mga ulilang bata, baka ipagbili pa tayo bilang alipin. Sa katunayan, ako ay inapo ng isang malaking pamilya sa Duchy ng Alta na tinatawag na Burton. May 10,000 may parehong apelyido at mas marami pang alipin at sundalo. Hindi nila papansinin kung babalik tayo, may ilang matanda roon na matanda pa ang nakakaalala sa aking anyo noong bata ako. Pero siguro hindi ito gagana, ang dahilan kung bakit umalis ako noon ay ayaw ko ng pakiramdam na ginagamit, at sigurado akong hindi sila mananahimik kapag nakita ang kasalukuyang anyo ko o habang pinapanood ang bilis ng aming pagsasanay. Hindi mo ba sinabi na mahalaga ang mga scroll na ito? Bakit hindi na lang natin ibenta ang isa, bumili ng bahay, at mamuhay sa natitira, at pagkalipas ng ilang taon ay magiging malakas tayo para makapaglakbay ng malaya, sabi ni Caesar. Oh, naalala mo. Biglang tumayo si Robin, kinuha ang kandila sa mesa at itinapon sa tumpok ng mga scroll. Ano? Ano bang ginagawa mo? Buong buhay mo ang ginugol mo sa mga ito. Sigaw ni Caesar, halos mabaliw sa nakita. Bagamat hindi siya gaanong nagmamalasakit sa mga scroll, alam niyang ito ay buong buhay ni Robin, at paano niya basta isinuko ito. Ang buong buhay na ginugol ko dito, nasa isip ko. Patuloy kong nirecord ito upang mag-iwan ng pamana na makikinabang ang mundo at magpapanatili ng pangalan ko. Hindi ba't ito rin ang dahilan kung bakit pinagsanay kita ng husto? Para maging sapat kang malakas upang ipakalat ang aking gawa. Pero hindi ko na kailangan ito ngayon. Hindi ito dahil naging kuripot ako, pero hindi pa ang tamang panahon. Kung lalabas ang isa sa mga scroll ngayon, agad tayong huhulihin ng mga kaaway na hindi natin kayang labanan. Either hahanapin at tutulisan tayo para sa natitirang scroll, o gagawin akong alipin sa buong buhay ko, gusto ko talagang mailathala ang aking natuklasan, pero ganito. Siyempre, maaaring may matalino at nagtatanggol sa talento ko, pero hindi ko iiwan sa kapalaran. Sabi ni Robin, sarcastic. So, ano ngayon? Wala na tayong pera o tirahan, mahihina tayong bata lang. Digmaan, kinailangan mo bang ipagawa sa kanya ang pagbabago ng katawan ko? Pwede namang protektahan ko kayo at magkaroon ng matatag na kita. Bakit mo ginawa tayo sa ganitong sitwasyon, kailan pa kailangan natin ng tagapangalaga? Sigaw ni Caesar, galit. Siyempre, iniisip ko iyon, pero kailangan kong sumugal at ibigay sa iyo ang pagkakataon na maging malakas. Narinig mo ba ang humanoid? Nag-usap tungkol sa mga planeta at malalaking bagay. Sa batas ng katotohanan, nakatakda akong tahakin ang mahaba at matarik na daan. Anak ako, kahit sa pangalan lang. Magkasama tayong halos 3 dekada, hindi kita gagamitin para protektahan muna at pagkatapos ay itapon kapag umangat na ako. Pareho tayong aabant ng magkasama. Gusto mong protektahan ako? Sige, ako ang mag-focus sa research ko, at ikaw ay sa cultivation mo at protektahan mo ako, sa buong buhay mo. Hindi kita paiinitin, wretched bastard, sabi ni Robin na tumatawa habang hinahaplos si Caesar sa ulo. Tahimik si Caesar at tumingin sa lupa, may luha sa mata, ngunit ngumiti at mabilis itong pinunasan, tumangala kay Robin, na pabalik ang tingin sa kanya at naglakad patungo sa labas ng yungib, sumunod siya, iniisip, ililigtas mo ako sa bibig ng mga hayop, pinakain mo ako, tinuruan, sinanay, wala ni isang araw na pakiramdam ko ay ulila, sabi mong protektahan ka sa buong buhay. Ipinapangako ko, kahit ang mismong Diyos ng kamatayan ay dumating, paprotektahan kita. Matagal na katahimikan bago tumayo si Robin sa harap ng yungib at sumigaw, naalala ko. May mayamang babae na may utang sa akin higit 1 siglo na ang nakalipas. Panahon na para bayaran niya. Higit 1 siglo. Maalala ka pa niya. Hey alternasyon sa tingin ko, may simulan na tayo, saan siya? Duchy ng Bradley. Simulan na ang pag-iimpake,
kunin ang natitirang pera at ilang prutas mula sa hardin, mukhang maganda rin ang peacock, hiwain ang laman at dalhin sa biyahe, mahaba ang ating paglalakbay. Tumawa ng malakas si Robin. Nagulat si Caesar sa narinig, pupunta sila sa ibang duchy. Kahit nasa border lang ng duchy ng Bradley, malayo pa rin, at gusto rin niyang hanapin ang babae sa loob. Magtatagal ito ng ilang linggo. Pero nagtitiwala siya sa talino ng ama at nagsimulang mag-impake. At ganoon nagsimula, ang paglalakbay na magbabago ng mundo, kasama ang dalawang mortal na bata at isang nakakand na peacock. Kabanata 12. Nakaraan na kabanata, susunod na kabanata. Gitling gitling gitling. Ang Beast Zone ay kilalang hangganan sa pagitan ng mga duchesses ng Bradley at Alton, ngunit may maliit na ligtas na daraanan sa hangganan na tinatawag na Fiery Gates, ginagamit ng mga mangangalakal at mahihinang biyahero. Ito ang layunin ni Robin at Caesar. Bagaman delikado ang pangalan, hindi ito kasing delikado ng pakikitungo sa mga halimaw. Nakalabas sila sa Beast Zone at naglakbay ng ilang daang milya upang dumaan sa ligtas na daan, ngunit sa kasamaang palad, ligtas lamang ito mula sa mga hayop, hindi sa mga tao. Ang dalawang mortal na bata na may malaking bag ay itinuturing na parang gumagalaw na laman sa mata ng marami. Kaya kinailangan ni Robin at Caesar na gamitin ang kanilang karanasan sa pinakamataas na antas. Maglalakad sila ng mabilis sa tanghali sa gitna ng kalsada upang maprotektahan ng publiko, at pagkatapos ay maglalaho sa buong araw. Ngunit ang estratehiyang ito, bukod sa mahabang biyahe, ay nagpatagal pa ng inaasahang oras ng pagdating. Halos isang buwan ang lumipas bago sila nakarating sa Fiery Gates. Nakakagulat, ang hangganan ay isang maliit na bayan lang na may nakasulat sa pasukan, The Fiery, na ikinatuwa ni Robin. Ngunit matapos mag-isip, naiintindihan niya, ang dalawang duchesses ay kabilang sa Kingdom of the Black Sun, kaya wala dapat masyadong malakas na hangganan sa pagitan nila. Pinili ni Robin ang isa sa mga nagtitinda sa kalye at hinarang siya. Uncle, paano kami makarating sa kabisera ng duchy, yung kinaroroonan ng duke at ng kanyang pamilya? Nagpapunta kayo sa Bradley Pearl City. Lumipat kayo patimog silangan ng 200 milya, pero huwag masyadong umaasa, sa tingin ko hindi kayo papayagan pumasok. Ang lalaki ay huminga ng malalim, tumingin sa dalawang bata. Oh, mukhang mahaba pa ang lakad natin, Dad. Magpahinga muna tayo dito ng ilang oras, bulong ni Caesar. Panipi tuldok-tuldok. Okay, hey, alternasyon ng mga kabataan ngayon ay kulang sa determinasyon. Sabi ni Robin habang umaakyat sa isang mataas na puno, at si Caesar ay sumunod. Tahimik na tumingin ang tindero sa kakaibang pag-uusap na iyon, 0 sa lungguhit 0. Gitling gitling gitling. Lumipas ang isa pang 2 linggo bago narating ng dalawang bata ang tarangkahan ng Bradley Pearl City. Isa itong malaking lungsod na may mataas na pader, karapat-dapat bilang puso ng duchy, mas maganda kaysa sa lungsod ng Jura kung saan ipinanganak si Robin. Huminto kayo roon. Sigaw ng isa sa mga gwardya, nakaturo sa kanila ang sibat. Saan nyo iniisip na pupunta? Kung hindi kayo residente o walang imbitasyon, lumayas kayo kaagad. Si Lady Mila Bradley ang nag-imbita sa akin, malakas na wika ni Robin para maakit ang atensyon ng lahat ng gwardya. At nakuha niya ang nais niya, at higit pa, lahat ng gwardya at mga karaniwang tao sa loob at labas ng tarangkahan ay tumingin sa kanya. Ikaw, alam mo ba ang parusa sa pagsisinungaling tungkol sa Lady Mila? Ang sundalo ay tumingin kay Robin na parang patay na siya. Ipaabot mo sa kanya na ang taong nagligtas sa kanya sa Outer Beast Zone mahigit 100 taon na ang nakalipas ang nagpadala sa akin. Sana maunawaan mo kung gaano kaseryoso ang sitwasyon. Kung susubukan mong akitin ako o hindi ipadala ang mensahe, babayaran mo ito ng dugo mo. Sabi ni Robin ng matatag, ngunit sa totoo lang, cute lang siya. Ngunit sapat na ang kanyang mga salita upang takutin ang lahat ng gwardya. Ang isa na nagligtas sa kanya, kung tama si bata, at sila ay kumilos ng masama, maaaring mapuputol ang kanilang ulo at pati na rin ang kanilang pamilya. Pumunta sa Ducal Palace at iparating sa Lady Mila ang nangyari.
Sabi ng punong gwardya sa pinakamalapit na sundalo. Tinitingnan pa rin niya si Robin mula ulo hanggang paa. Sana tama ka, pinapayo ko rin na sana ay tama ka. Ang kanyang mga mata ay kumislap ng mapanirang intensyon ngunit mabilis ding nawala. Lumapit si Robin kay Caesar. Hey, kapag nagbigay ako ng Senador Yas, ihagis mo ang bag sa pinakamalapit na gwardya at tumakbo sa kanan, ako sa kaliwa. Magkita tayo sa huling puno kung saan tayo natulog kahapon. Nagbibiro ka ba? Papatayin tayo ng mga gwardya na yan. Halos bulong ni Caesar habang sinusubukang panatilihing mababa ang boses. Parang babae siya ng salita, pero baka nagbago na siya sa paglipas ng panahon, paano ko ba malalaman? Shrug ni Robin at lumakad palayo kay Caesar, naghahanda na tumakas. Gitling gitling gitling. Pagkalipas ng 10 minuto ng matinding tensyon, bumalik ang gwardya mag-isa, na lalong nagpahirap sa sitwasyon. Ngunit biglang bumagsak mula sa langit ang isang magandang babae na may kaakit-akit na katawan. Nang makita ni Robin ang kanyang mukha, agad niyang nakilala, siya na. Tiningnan niya rin ang malalaking dibdib nito, na nagpatigil ng kaunti sa pag-iisip tungkol sa kanyang pagkakakilanlan, ngunit nakumpirma ito nang makita niyang yumuko ang lahat ng gwardya sa kanya. Nanatili ang babae sa lugar ng ilang sandali habang tumingin kay Robin, ipadala siya sa aking bahay. Malamig niyang utos bago lumipad palayo na kasing kamangha-mangha ng kanyang dating pagdating. Mga tanga, halos napatay ninyo ang sarili ninyo. Hahaha, Dad ay isang espesyal na bisita ng Duke's daughter mismo. Halika, yumuko kayo sa kanya. Ha, sumabog si Caesar sa tawa nang malaman ang tapang ng sitwasyon. Ang pagbanggit ng Dad ay nagpausisa sa mga gwardya tulad ng Merchant Zero sa Lungguhit Zero. Sa huli, napagpasyahan nilang baka ito ay kakaibang palayaw lang. Samantala, sina Robin at Caesar, kasama ang dalawang gwardya, ay nagtungo sa bahay ni Mila. Sa daan, hinawakan ni Robin si Caesar at sinabi, "Hey, tigilan mo ang pagtawag sa akin ng Dad. Mas matangkad at mas malakas ka na ngayon, tawagin mo akong Big Brother." Nahihirapan si Caesar na tumugon, pero tumanggaw siya. Mahigit 26 na taon na ang lumipas mula noong una siyang tinawag na Dad, kaya ang ibang titulo ay tila kakaiba sa kanya. Gitling gitling gitling. Dinala ng dalawang sundalo ang dalawa sa malaking bahay ni Lady Mila, na malapit sa Ducal Palace, at ipinaalam sa mga tauhan ng bahay ang nangyari bago sila umalis. Pinatuloy ng tagapaglingkod sina Robin at Caesar sa pangunahing bulwagan at sinabi na hintayin ang pagdating ni Lady Mila. Maaaring ilang oras o araw bago siya bumalik. Tinanggap ni Robin ito at umupo sa isa sa mga upuan, handa na puna ng matagal na paghihintay sa pamamagitan ng cultivation. Nang matiyak ng tagapaglingkod na maayos na ang lahat, umalis siya sa silid. Biglang may dumaan na anino sa bintana at hinawakan si Robin sa leeg, "Ano ang gawain mo?" Si Mila ito, hindi siya kalmado tulad ng unang pagkikita sa tarangkahan. Nagulat siya nang makita si Robin, ngunit ayaw niyang gumawa ng eksena sa harap ng mga gwardya at tao. Ngunit dito, hindi na kailangan ang pagpapanggap. "Bakit lagi niyo akong tinatanong nito kamakailan? Napakaganda ba ko para sa isang tao?" Tawa ni Robin, binabaliwala ang pagkakahawak sa kanyang leeg. "Huwag mong baguhin ang usapan. Mahigit 1 siglo na ang nakalipas, nasa ika-10 antas ka na ng Energy Foundation. Paano ka ngayon 12 anyos pa lang at hindi pa sa unang antas?" Sigaw ni Mila habang higpit na hinahawakan ang leeg ni Robin. "Oo, ako nga. Hindi ko inakala na may matinding memorya ka. Tila naiwan ko ang isang matagal na impresyon, hehe, pero nagkamali ka sa isang bagay. Hindi ako matanda noon, teenager lang din ako tulad mo." Mahina ang boses ni Robin, hindi masaya ang hangin habang nakasabit siya sa ere. Sinungaling. Itinapon siya ni Mila pero siniguradong hindi masyadong masaktan, "Ako noon at ngayon ay absolute genius sa buong kaharian. Walang makapagsasabi na mas mahusay ang talento kaysa sa akin, pero sinasabi mo na mas malakas ka kaysa sa akin ng buong antas noong pareho tayong edad. Buong antas. Buhay pa ba ang matandang iyon?"
Sabi ni Robin habang inaalog ang kanyang damit pagkatapos ng pagbagsak. Sino ang tinutukoy mo? Kinikiskas ni Mila ang kanyang mga mata. Ang matandang nag-aalaga sa iyo nung una tayong nagkita, dapat nakita niya ang totoong edad ko noon. Dalhin mo siya dito at maaari siyang magpatunay. Pag-usapan natin pagkatapos. Kabanata 13. Mga gwardya, tawagin ninyo si Uncle Brown para sa akin, sabihin ninyo na ito ay isang mahalagang bagay na hindi pwedeng ipagpaliban. Umalangaw-ngaw ang tinig ni Mila sa malaking bahay, na ikinagulat ng lahat ng mga tagapaglingkod at gwardya. Nagsimulang tumalon mula sa mga bintana at pintuan upang hanapin si Uncle Brown. Hindi ko alam kung ano ang balak mo, pero malalaman mo rin lahat sa lalong madaling panahon. Tahimik na tumingin si Mila kay Robin bago umupo sa pangunahing upuan at ipinikit ang mga mata. Walang imek si Robin, umupo lang sa kanyang dating upuan, na parabang walang nangyari, at sinalihan si Caesar na mag-relax. Halos mabaliw si Caesar, bakit pinili ng kanyang ama ang babaeng ito kung alam niyang maaaring magkaroon ng problema? At bakit niya sinabi ang kanyang edad na lalo pang ikinainis ni Mila? Lumipas ang 10 minuto sa matinding katahimikan. Sa wakas, umalangaw-ngaw ang tinig ng isang matandang lalaki. Ano ba ang gusto mo, bata? Tatawagan mo ako mula sa bar ng ganito. Hindi mo ba alam na ang isang matandang katulad ko ay dapat, Naputol ang kanyang mga salita nang mapatingin siya sa isang batang lalaki na nakangiti. Ikaw, ito ba ay ikaw? Pero parang tumanda ang iyong mga buto. Paano? Malakas ang alaala ng makapangyarihan, at ang kanyang presensya ay nag-iwan na ng malalim na impresyon noong una niyang nakita si Robin sa Outer Beast Zone ilang taon na ang nakalipas. Agad niyang nakilala si Robin nang makita siya. Masaya akong nandito ka, Uncle Brown. Sinabi ng bata na kapareho ko ang edad namin noong nagkita kami sa Outer Beast Zone, tama ba? Huminga si Uncle Brown, bago umiling. Hindi, alam ko na, isa ka lang panloloko at mas bata siya ng 1 taon kaysa sa iyo. Panipi tuldok 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 panipi. Panipi tuldok tuldok tuldok. Panipi. Uncle Brown, hindi ito nakakatawa. Matapos ang ilang sandali ng katahimikan, inilipat ni Mila ang kanyang tingin mula kay Robin patungo sa kanyang tiyuhin. Ano ang nakakatawa? Talagang 14 ang bata noong una naming nagkita. Ayokong sabihin sa iyo noon para hindi ka maobses sa kanya at lumihis sa landas na inilatag ng iyong ama. Uling ang kanyang ulo at inamin. Lahat ito ay habang nakaupo si Robin sa tabi niya, tumatango at nakangiti na parang nakikinig sa musika, at si Caesar ay nakaupo sa gilid ng upuan na nakapikit ang mata na parabang nanunood ng isang palabas. 1 buong taon na mas bata. Mas malakas ng 1 buong level, Akala ko noon na ako ang pinakatalentado sa aking henerasyon sa nakaraang ilang siglo. Pero sinasabi mo sa akin na ang mga iniisip ko noon ay wala ng halaga simula pagkabata. Alam mo pero hindi mo sinabi sa akin. Kumalog ang dibdib ni Mila habang itinuturo ang kanyang tiyuhin at sumigaw. Lumipas ang ilang segundo para makontrol ang kanyang paghinga, bago muling umupo at tumingin kay Robin. Ano ang pangalan mo? Ano ang totoong edad mo? Paano mo binago ang edad ng iyong mga buto? Ano ba talaga ang ginagawa mo rito? At bakit mo napagpasyahan na ipakita ang iyong sarili sa akin? Sa tingin ko, ang unang at pangalawang tanong ay maaaring sabay na sagutin. Ako si Robin Burton, natatandaan mo pa ba ang pangalan? Mahayag na sinabi ni Robin. Robin, siya ba ang taong babangga namin noong una? Ito ay talaga namang negel ilinaw ng marami at magpapatunay ng iyong tunay na edad at na hindi ka isang halimaw na nagbabago ng anyo na nabuhay ng libo-libong taon, syempre, kung tapat ka. Uncle Brown, gamitin ang pinakamabilis nating komunikasyong ibon at ipadala ang isa sa ating mga tagasunod malapit sa Jure papuntang lungsod at subukang kumuha ng matandang lalaki doon upang iguhit ang larawan ni Robin Burton, sabihing gumagawa siya ng libro tungkol sa mga henyo o kung ano paman. Tumango si Uncle Brown at mabilis na umalis. Pwede na ba akong magpatuloy? Tungkol sa iyong pangatlo tanong, masasabi mong kumain ako ng kakaibang halamang gamot at bumalik sa dati kong anyo.
Pero hindi iyon ang katotohanan, di ba? Sabi ni Mila nang may sarkasmo. Marahil, pero iyon lang ang sagot na makukuha mo sa akin. Nagkiling si Robin. Tungkol sa iyong ikaapat na tanong, tulad ng nakikita mo, mahina kami ng aking kapatid at hindi ko pa mahanap ang lugar na matitirhan hanggang sa maging mas malakas kami, kaya napunta ako sa iyo para kolektahin ang utang mo. Ang hiling ko ay protektahan mo ako at ang aking kapatid at magbigay ng disenteng lugar para mag-ensayo kasama ang ilang yaman sa loob ng 5 taon. Bakit sa tingin mo ay papayag ako? Ipinikit ni Mila ang kanyang mga mata, saan kaya nanggagaling ang kumpiyansang ito ng lalaki? Ang isang babae na katulad mo sa kakayahan, talento, at lakas ay hindi mag-aalangan na mawala ang kanyang kapayapaan ng isip dahil sa paglabag sa kanyang pangako, lalo na kung mababa lang ang aking hiling. Ngumiti si Robin. Ang ibig mong sabihin, dapat akong mamuhunan sa isang taong maaaring maging mas malakas kaysa sa akin. Mata ni Mila ay bumangon sa pagtataka. Natatakot ka ba sa kompetisyon? Natatakot sa kompetisyon? Siyempre hindi. Noong siya ay isang teenager, lumilipat siya mula sa Ducado papunta sa Ducado upang hanapin ang mga henyo sa kanyang edad at talunin sila. Kumalat ang kanyang alamat ng mabilis hanggang sa siya ay maging tanyag sa kanyang henerasyon at walang sinuman ang nang-ahas tanggapin ang kanyang hamon. Bukod pa rito, ang kasalukuyang agwat ng kapangyarihan sa pagitan niya at ni Robin ay napakalaki na imposibleng makahabol si Robin. Matalino, ikaw at ang iyong kapatid ay pwede nang matulog sa isa sa mga bakanteng kwarto habang hinihintay natin ang pagguhit mula sa lungsod ng Jura. Hindi kayo pinapayagang umalis bago ito dumating, wika ni Mila habang may bahagyang kiling ng matang may pumatay na intensyon, na ikinagulantang ni Cesar. Gitling gitling gitling. Matapos ang masalimuot na pag-uusap, isang tagapaglingkod ang dumating para samahan sina Robin at Cesar sa isa sa pinakamalalaking kwarto ng bahay kung saan sila ay namuhay ng marangya sa loob ng 2 araw, o mas tama, si Robin na namuhay ng marangya habang si Cesar ay sinusubaybayan ng bawat hininga, natatakot kung may mali sa pagguhit. Pagkatapos ng 2 araw, dumating na rin ang pagguhit mula sa lungsod ng Jura. Sinuri ito ni Mila ng ilang minuto, bago huminga at tawagin sina Robin at Cesar. Parang tama ka, nakumpirma ang iyong totoong edad at pagkakakilanlan, talagang mas talentado ka kaysa sa akin noon, interesante. Gusto kong makita kung maaabot mo rin ang parehong antas sa pangalawang pagkakataon para sa iyong sarili. Sabi ni Mila na may walang emosyon sa mga mata. Sang-ayon ako sa iyong mga kondisyon, gagamitin ko ang aking pangalan upang ipadala kayo at ang aking kapatid sa pinakamahusay na institusyon ng Marshall sa Ducado. Dito nagsasama-sama ang mga anak ng ating mga maharlika, maaari kayong mag-aral doon sa loob ng 10 taon. Tungkol sa yaman, maglalaan ako ng 100 gintong barya bawat buwan para sa bawat isa sa inyo, sapat ba iyon? Tahimik na sinabi ni Mila. Ngunit nang marinig iyon ni Cesar, siya ay nabigla, 100 gintong barya kada buwan. Kahit na ibenta niya ang balat ng isang level 40 na halimaw, na angkop para sa paggawa ng gitnang klase ng armas at armor, hindi niya kikitain iyon. Haha, hindi mo ako binaygo, Mila? Ibig kong sabihin, Tita Mila, tiniyak ko sa iyo na hindi mo pagsisisihan ang desisyon mo. Wala stick. Sino ang tinatawag mong tita? Pareho lang tayo ng edad. Tagapaglingkod, dalhin ang 2 at itapon sa institusyon ng Marshall, at ipadala ang mensaheng ito kay Uncle Felix doon. Kabanata 14. Gitling gitling gitling. Hindi nagtagal, dumating sina Robin at Cesar sa institusyon, ang matataas na pader at nakakatakot na tarangkahan ay sapat na upang magbigay ng pag-asa kay Robin at magdulot ng pangamba kay Cesar. Lumuhad ang tagapaglingkod at samabi, ako'y utos ni Lady Mila Bradley, dala ang isang liham para kay Sir Felix Bradley, ang kilalang pinuno ng institusyon. Dumating ang 2 gwardya sa ika-10 antas, at pagkatapos ng ilang palitan ng tanong, inayos nila ang 3 patungo sa opisina ng pinuno ng institusyon. Habang papunta, abala sina Robin at Cesar sa pagtingin sa paligid upang makakuha ng ideya kung saan nila gugugulin ang susunod na 10 taon.
Napakalawak at maayos ang institusyon. Nakita ni Robin ang mga lugar na may malalaking villa na may bakuran, isa pang lugar na may mas maliit na gusali, at mayroon ding malalaki at higpit na binabantayang gusali. Pagkalipas ng ilang minuto, narating nila ang kanilang destinasyon, isang medium-sized na gusali na may maraming mataas na antas ng gwardya. Matapos ang ilang palitan ng impormasyon, umatras ang dalawang gwardya at bumalik sa tarangkahan, habang isa sa mga gwardya na nakatalaga sa harap ng opisina ng Pangulo ang tumanggap ng mensahe mula sa kamay ng tagapaglingkod. Maghintay lang kayo dito, at pumasok. Matapos tapusin ng tagapaglingkod ang kanyang tungkulin, umatras siya ng tahimik. Nang pumasok sina Robin at Caesar, nakita nila ang punong gwardya na palabas na, at sa likod niya, isang lalaki na mukhang katamtamang edad na iskolar ang nakaupo sa likod ng mesa, nakangiti. Naghintay hanggang sa lumabas ang gwardya at 3 tao na lang ang naiwan. Sabi niya, naiintriga ako, sino ba kayo para makatanggap ng rekomendasyon mula kay Mila at magkaroon ng ganitong allowance bawat buwan? Sa sagot sa pinuno ng institusyon, kami sina Robin at si Sir Burton. May utang si Lady Mila sa akin at ito ang kanyang paraan ng pagpapasalamat, napakabait talaga ni Lady Mila, diretsahang. Sagot ni Robin. Dahil kilala siya ni Mila sa unang tingin, bakit niya kailangan itago ang kanyang pagkakakilanlan? Maraming nakakaalam sa pamilya Burton at higit pa sa mga nakakakita sa kanya noon at buhay pa hanggang ngayon, kaya kung hindi niya babaguhin ang hitsura niya, imposible na hindi siya makilala, at wala namang dahilan para itago ito. Ha! May utang si Mila sa'yo. Nagulat si Felix at tumingin sa batang mortal na nakatayo sa harap niya. 12 taon pa lang siya ngunit hindi pa umabot sa unang antas. Para sa kanya, wala siyang kahalagahan. Anuman ang tingin niya sa batang kasama nito, wala siyang nakitang espesyal. Ngunit hindi na niya itinulak ang isyo, basta't hindi ito sinabi ni Mila, hindi tama na malaman niya sa ibang paraan. Sige lang, bibigyan ko kayo ng numero 207 at 208. Maaari kayong kumuha ng student badges sa coordination office at susi ng bahay na may parehong numero. Maaari kayong dumalo sa mga lecture araw-araw sa 10:00 ng umaga, at, sa papel na ito, maaari ninyong gastusin ang inyong allowance mula sa treasury sa simula ng bawat buwan bilang coins o resources. Nasa inyo na alternasyon, sabi niya habang piniprinta ang ilang papeles gamit ang kanyang selyo at itinapon kay Robin, pagkatapos ay sinalihan sila upang umalis. Yumuko si Robin ng kaunti at sumunod si Caesar, at umalis silang dalawa. Maayos ang pamamahagi ng badges at susi ng bahay, at nang pumunta sila sa treasury, pinili ni Robin na ipagpalit ang lahat ng 200 operations sa energy stones. Paminsan-minsan, may dumadaang grupo ng mga estudyante na namamangha sa tanawin ng dalawang mortal na may dalang malalaking bag ng bato sa kanilang likod, tapos tatawa at magpapatuloy. Ganito ang nangyari hanggang sa marating nila ang kanilang bagong tahanan. Sa loob ng House 207, hi-alternasyon ng haba ng araw, pero sa wakas, makakapagsimula na tayo ng maayos na training. Sabi ni Robin habang tumatawa at pumipili ng kwarto. Bigla, may kumatok sa pangunahing pinto. Bumukas si Robin at nakita ang isang grupo ng kabataan. Ang kanilang pinuno ay nakangiti sa umpisa, pero nang makita na mortal lang si Robin, nawala ang ngiti niya. Tumawag ka sa master mo. Wala akong master, ako ang may-ari ng bahay na ito, may maitutulong ba ako? Sagot ni Robin ng direkta. May-ari ng ano? Hey bata, huwag sayangin ang oras namin, tawagin mo ang master mo. Tama, kung sobrang mayabang niyang lumabas, sabihin mo lang kung sino siya. Naghintay si Robin hanggang sa matapos silang lahat, sayang, pero ako talaga ang may-ari dito, may maitutulong ba ako? Ikaw, paano ang isang mortal tulad mo ay magkakaroon ng parehong karapatan tulad namin? Narinig namin na may 2 bagong estudyante, hindi mo sasabihin na mortal rin ang isa pa tulad mo. Nagulat ang binata nang marinig si Robin. Ito ay isang respetadong institusyon na tumatanggap lamang ng may talento at maharlika. Katulad niya lang ako, ganoon ba?
Medyo abala kami ngayon, kaya, sabi ni Robin nang walang emosyon at hinawakan ang kamay sa kanila upang umalis. Hindi ko alam kung saan kayo nanggaling at ang isa pa, at hindi ko rin iniintindi, pero ako si Remus, anak ni Marcus Rufus, kaya makipag-ayos ka sa akin. Oh, naalala ko, medyo masikip ang bahay ko kamakailan at kailangan ko ng isa pang bahay upang gawing nightclub para sa akin at sa aking maharlikang kaibigan, hindi mo ba mamasamain kung kukunin ko ang house number 208? Sabi ni Remus na may malisyosong ngiti. Sa totoo lang, oo, mamasamain ko. Sinasabi mo ba na nais mong gumamit ng karahasan? Itinaas ni Remus ang kamao. Hindi, gusto ko lang, sagot ni Robin. Habang si Caesar ay nanunood sa likod na may kakaibang tingin. Ibigay mo ang susi. Sinubukan ni Remus kahit hindi siya naniniwala, ngunit alam niyang walang ordinaryong tao ang makakapasok sa institusyon, kahit pa may tiwala siya sa kanyang background. Ang kahilingan sa bahay ay paraan lang niya upang malaman ang higit pa tungkol kay Robin. Hetuo. Ipinasa ni Robin ang susi at pumasok sa loob, isinara ang pinto. Iniwan ang grupo ng kabataan na nagulat at nagsimulang tumawa, at di nagtagal, maririnig ang awit at tawa mula sa House 208. Tumingin si Caesar kay Robin, maari mo sanang hingin ng pera bilang kapalit, ang bahay ay hindi mahalaga, kaya House 207 ay sapat na para sa kanilang dalawa. At syempre, alam niya na hindi pa nila kayang ipagtanggol ang bahay, kaya kumilos ng normal si Robin, na akma sa kanyang estilo, hindi papasok sa laban na hindi sigurado. Tumawa si Robin, hindi, maaaring hindi natin kailanganin ang bahay ngayon, pero tiyak natin itong kakailanganin mamaya. Kung humingi ako ng coins bilang kapalit o handa akong ibigay, mawawala ang karapatan ko para kunin ito pabalik. Hayaang magsaya muna sila, ipapadala ko lang si Caesar para talunin sila mamaya at kunin ito pabalik para sa akin. Kabanata 15. Sinabi ng lahat ng nakakakita na kuya na makakakita ako ng ilang uri ng mga pattern kapag nakabalik ako sa unang antas ng pagsasanay sa enerhiya, sobrang excited na akong makabalik agad. Natatakot akong maghiwalay tayo dito, sabi ni Robin habang nakikipikit ang kanyang mga mata. Ano, maghihiwalay tayo, ano ang ibig mong sabihin? Nagulat si Caesar sa mga salitang iyon na parang pinakamalupit na sumpa sa buong mundo. Kunin mo ang bahagi mo ng mga bato at umakyat ka, gago. Huwag mo ipakita sa akin ang mukha mo bago ka makatawid sa unang antas. Lumapit si Robin at sinipa si Caesar sa puwit, na nanlambot sa ilang sandali, pero natawa at kinuha ang kalahati ng mga bato bago tumakbo pataas. At nagsimula na ang kanilang pagsasanay. Kahit na pareho silang may malaking karanasan sa mga pamamaraan ng pagsasanay at mga shortcut, hindi nila sinubukang magsanay habang naglalakad mula sa kuweba patungo rito. Ang pagsasanay ng enerhiya at pagpapalakas ng pundasyon ay nangangailangan ng mataas na konsentrasyon at malinaw na isip para sa meditasyon. Sa wakas, nakarating sila sa isang ligtas na kapaligiran na puno ng mga mapagkukunan para sa pagsasanay. Hindi na nila kailangang pigilan ang kanilang sarili. Lumipas ang isang linggo, dalawa, ang unang antas ay nagtatayo ng unang pundasyon kung saan ibabatay ang lahat ng susunod, at karaniwang tumatagal ito ng ilang buwan o taon, pero biglang may malakas na tinig na umalangaw mula sa loft, hahaha, opisyal na akong isang cultivator muli, nauna ako sa iyo. Ipinagmamalaki ni Caesar ang kanyang sarili, kahit mabilis siyang umusad dahil naabot niya na ang antas 14 noon at may parehong teknik sa pagsasanay na binago ni Robin, naramdaman pa rin niya ang pride na nauna siya sa kanyang ama sa isang bagay. Tumalon si Caesar mula sa ikalawang palapag at bumaba para ipagpatuloy ang kanyang pagpapagyabang, pero ang nakita niya ay nagpatahimik sa kanya. Nakita niya si Robin sa posisyon ng meditasyon sa kanyang silid, may maliwanag na berdeng mga mata, at parang ilusyon ang espasyo sa paligid niya. Ano ito? Nakatawid na ba siya sa unang antas? Hindi, kahit naabot mo ang antas 20, hindi dapat ganito ang eksena. Sabi ni Caesar habang umatras ng kaunti, ngunit mabilis niyang naibalik ang balanse at umupo sa harap ng pinto, naghihintay sa anumang reaksyon ng kanyang ama. Lumipas ang 2 araw, 2 linggo, 3 linggo, nagsimulang mabalisa si Caesar,
hindi dapat nangyayari ito, simpleng breakthrough lang sa unang antas ito na kahit mga bata ay kaya. Pagkatapos ng 2 araw pa, huminto na ang pagkinang sa mga mata ni Robin. Ngumiti siya at tumayo, mga pattern, 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 sabi ni Robin habang nakatingin sa paligid ng may matinding kuryusidad, parang nasa ecstasis siya. Tuwing titingin siya sa paligid, nakikita niya ang tiyak na mga pattern sa lahat ng bagay, parang mga guhit sa ilang bagay o sa paraan ng paggalaw ng iba, o sa pag-aayos ng ilang factor sa iba pa alternasyon ngunit tiyak, bawat bagay ay may pattern na naiiba sa iba. Ang salamin sa harap niya, halimbawa, ay nagpapakita ng mga pattern sa anyo ng guhit sa kanyang reflektadong imahe. Ang mga tabla ng kama ay may mga pattern na parang inukit sa kahoy, kahit sa hangin ay nakikita niya ang pattern ng paggalaw nito. Matapos tumingin at suriin ang lahat, tila may napansin siya at tinawag si Caesar, "Caesar, halika dito." Tumalon si Caesar mula sa tabi ng pinto at tumayo sa harap ni Robin, na agad niyang sinuri. At gaya ng inaasahan niya, may mga pattern na sa balat ni Caesar. Pagkatapos ay pinutol niya ang daliri ni Caesar at nag-meditate sa dugo nito, at nakita rin niya ang mga pattern. Nagbago ang buong mundo sa kanyang mga mata, bawat bagay ay may sariling pattern, kahit na hindi niya naiintindihan kung ano ito at ano ang ginagawa nito, napagtanto niya na ang dahilan kung bakit nakikita niya ito ay tiyak dahil sa batas ng katotohanan. Pero hindi pa niya naitatag ang kanyang mga haligi gamit ang batas, ano kaya ang mangyayari kapag ginawa niya iyon? Masayang-masaya si Robin ngayon. Tumawa siya at sinabi, "Nagugutom na ako. Siguro nasa 2 buwan na tayo, tama. Kolektahin natin ang ating pera at kumain ng maayos." Gitling gitling gitling. Pinadali nila ang pagkuha ng kanilang allowance mula sa treasury, ngunit sa pagkakataong ito kinuha nila ito bilang mga barya. Hindi gaanong nagamit ang mga bato ng enerhiya sa unang antas ng pundasyon at marami pa rin ang natira. Hindi nakaligtas sa mga mata ng ibang tao ang kanilang paglalakad sa institusyon. Ang mga dating nag-isip na misteryoso sila, malinaw na ngayon na nasa unang antas lang, at kung ikukumpara sa kanilang edad, basura sila. Hindi nakaligtas sa mga banat at pagtawa mula sa malayo ang dalawa, ngunit may sapat na karanasan silang manatiling kalmado. Ngumiti si Robin at sinabi, "Hey, hindi ko maalala kung nakakain ka na sa isang marangyang restaurant noon, paano kung iyon na ang unang pagkakataon ngayon?" Lumabas sila ng institusyon at nagtanong-tanong para sa pinakamalaking restaurant sa lugar. Para bang normal na picnic, pero napansin ni Caesar ang ama niya na nakatingin sa paligid na may malaking ngiti sa mukha, parang batang nakikita ang mundo sa unang pagkakataon. Hindi niya alam na, iyon ang unang pagkakataon na nakikita ni Robin ang tunay na mundo. Kahit sa loob ng restaurant, napansin ni Robin ang mga mata ng mga tao sa paligid habang malakas siyang tumawa at hinawakan ang isang piraso ng karne ng rhinoceros, tinitingnan ito bilang isang obra. "Oh, kuya, ano ang ginagawa mo?" Hindi pinansin ni Caesar ang paligid, pero kakaiba ang ginagawa ni Robin. "Ano sa tingin mo ang ginagawa ko? Pinapadali lang ang ilang batas, hahaha," ang sagot ay nagulat si Caesar. Bago siya makasagot, tumayo si Robin, ibinato ang ilang gintong barya sa mesa at lumakad palabas. Agad na humabol si Caesar kay Robin at nagtaka, "Pinapadali mo ang mga batas? Ano iyon?" "Mula nang pumasok ako sa unang antas at magamit ang mga batas na pinag-aralan ko noon, nagsimulang makita ko ang mga pattern sa lahat ng bagay. At mula sa napansin ko hanggang ngayon, sa palagay ko, iyon ang mga batas na nagpapatakbo sa mundo," sabi ni Robin ng may kumpiyansa. "Ikaw, nakikita mo ang mga batas sa iyong sariling mga mata." Nagulat si Caesar sa narinig. "Tama," ngumiti si Robin, "ngayon bumili tayo ng kahoy. Magtatagal akong kausap sa pangunahing batas ng apoy, hahaha." Hindi alam ni Caesar ang sasabihin, nakakita ng batas. Isa sa pinakamahirap na hakbang sa paggawa ng teknik para kontrolin ang isang batas ay una, kilalanin at kumpirmahin ang umiiral na batas, pagkatapos ay maramdaman ang ilang katotohanan tungkol sa ginagawa ng batas at ang pangunahing mga faktor para kontrolin ito, at saka bumuo ng teknik para samantalahin iyon. Pero sinabi ni Robin ngayon, nilampasan lang niya ang unang hadlang.
At ang ikalawa at ikatlo, ano ang hirap kapag ang batas ay nakaharap sa kanya tulad ng bukas na libro na hinihintay basahin. Nang makarating siya sa ganitong pag-iisip, huminto si Cesar sa gitna ng kalsada, pinipilit si Robin na bumalik upang hilahin siya sa kanyang mga tainga. Kabanata 16. Nakaraang kabanata. Gitling gitling gitling. Bagaman hindi kalayuan ang palengke mula sa restoran, nagpasya si Robin na tahakin ang mahabang daan at pinagmamasdan ito sa buong paglalakbay, namamangha sa lahat ng bagay at kahit ano pa, paminsan-minsan humihinto siya para bumili ng iba't ibang prutas at simpleng gamit at masigasig itong sinusuri. Ang restoran at ang paglalakad papunta sa palengke ay isang pagkakataon lang para kay Robin na mas makita pa ang mga bagay gamit ang kanyang bagong kakayahan. Pagdating nila sa Central Market makalipas ang isang oras, ito ay karapat-dapat sa Pearl City ni Bradley, maraming beses na mas malaki kaysa sa kay Jura, punong-puno ng mga tindahan na may iba't ibang laki at hugis, kung saan ang mga gwardya at makapangyarihang eksperto ay kumakalat na parang mga langgam, habang ang maliliit na mga ngalakal ay naglalatag ng mga kumot sa lupa at malakas na sumisigaw para sa kanilang paninda, umaasang makakalikom sila ng sapat na pera upang makapag-upa ng isa sa mga tindahan balang araw. Napansin din ni Robin na may ilang malalaking platform kung saan maraming tao, lalaki at babae, iba't ibang edad, ang nakatayo, hubad, at sa harap ng bawat grupo ay may isang taong sumisigaw tungkol sa kanilang kalidad at presyo, halika. Halika sa platform na ito, mayroon akong lahat ng gusto mo. Mayroon akong pinakamaganda at pangit na babae. Pinakamalakas na lalaki at pinakamahina sa kanila. Kung may kaunti o maraming pera ka, hindi ka lalakad mula rito nang walang alipin na makakapagpasaya sa iyo. Maliwanag na ito ay mga platform para sa mga alipin. Tumigil si Robin sa harap ng isa sa mga platform ng ilang sandali, tumitig sa isang batang lalaki na bahagyang mas bata kaysa sa kanya, at nag-isip ng malalim. Pagkatapos ay tumanggo siya at naglakad. Pagbalik natin sa institusyon, itanong mo sa akin kung pwede tayong magdala ng alipin sa ating personal na bahay, at kung pinapayagan, itanong ang maximum na bilang ng alipin na pwedeng magkaroon ng bawat estudyante. Hindi naintindihan ni Cesar kung bakit itanong ni Robin ang ganito. Mag-isa na sila sa buhay at hindi nila kailangan ng tulong ng iba, lalo na ng ganitong klaseng alipin. Pero tumanggo siya at hindi nakipagtalo. Maayos ang lahat, natagpuan nila ang isang malaking tindahan na nagbebenta ng lahat ng uri ng kahoy, kaya bumili si Robin ng kaunti mula sa bawat uri, ngunit ang kabuoang dami ay nakakabigla. Nang nakatayo sila sa harap ng malaking tambak, tumingin si Robin kay Cesar nang may kahulugan, lumaki ang mga mata ni Cesar at umatras ng 2 hakbang, hanggang sa patay ko. Paano ko dadalhin ang lahat nito? Gusto mo ba akong patayin? Umiling si Robin, walang silbi ang kabataan ngayon. Tio, bibili rin ako ng kariton mula sa kahoy. Magkano ang pera mo? Nagbigay si Robin ng isang gintong barya at ilang pilak para sa lahat, pagkatapos ay sila ni Cesar, na humihila ng kariton sa tabi niya, ay umalis patungo sa kanilang bahay. Gitling gitling gitling. Nakapwesto sa ibaba, sa harap ng malaking dami ng iba't ibang kahoy na inayos ni Cesar sa magkakahiwalay na tambak, nakasimangot si Robin, sige, sisimulan ko ng pag-aralan ang pangunahing Fire Heavenly Law habang nagsasanay sa pangalawang antas ng energy cultivation sabay-sabay, huwag kang bababa at istorbohin ako. Maliban kung masunog ang bahay dahil sa aking pananaliksik, pwede kang bumaba para tulungan akong patayin ang apoy. O ako mismo, well, tiwala akong alam mo kung ano ang gagawin mo. Tapos, maaari ka nang umalis. Tumawa si Cesar at umakyat sa ikalawang palapag. Nang malaman ni Robin na nag-iisa na siya, kumuha siya ng isang dakot ng kahoy mula sa unang tambak at sinindihan ito, pagkatapos ay umupo at nagmasid. Kitang-kita ang mga pattern ng apoy, na may iba't ibang antas ng intensity, pinakamalakas malapit sa kahoy at unti-unting nawawala sa layuan. Hindi siya gumalaw ng ilang araw habang tinatapos ang unang tambak, kaya huminga siya at napangiti sa kamangha-manghang mundo, dati, para akong bulag na naglalakad sa kakaibang espasyo.
Pagkatapos ay kumuha siya ng pagkain at bumalik para magpatuloy sa pagsasanay sa pangalawang antas para hindi mauna si Caesar. Patuloy siyang nagsanay habang kinukonsumo ang energy stone sa loob ng 7 araw, na naputol ang kalahati ng distansya papunta sa pangalawang antas sa isang hakbang, bago bumalik upang tapusin ang kanyang pananaliksik sa susunod na tambak ng kahoy, na mas sariwa kaysa sa nauna. Nagdesisyon si Robbie na kumuha ng iba't ibang uri ng kahoy para sa isang layunin, subukan kung aling uri ng kahoy ang magpapakita ng mas malinaw na pattern ng apoy upang mas madali siyang makakita, at kung pareho lang, ayos lang din. Ngunit nang umupo siya sa harap ng maliit at mas makatas na tambak at sinindihan ito habang kumakain ng hita ng manok, mabilis na nagbago ang kanyang mukha mula sa kasabikan, hanggang sa pagkabigla. Ang mga pattern, iba ito. Sigaw niya sa isip. Hindi dapat mangyari ito. Ano ang nangyayari? Sabi ni Robin habang lumalapit sa nasusunog na tambak, karamihan sa pattern ay pareho sa dati, ngunit may bahagyang pagbabago sa ilang bahagi. Paano posible na ang parehong batas ay may iba't ibang bersyon ng pattern? Kilala na ang bawat landas ay may maraming sanga na tinatawag na minor laws, at ang mga sanggang ito ay tiyak na may iba't ibang pattern, ngunit ngayon nakikita niya ang purong apoy, hindi mga spark, init, pagkatunaw o, iba pa alternasyon. Hindi dapat nagbabago ang pattern para sa parehong bagay. O hindi bababa sa iyon ang inisip niya sa teorya bago niya isinagawa ang eksperimento. Pagkatapos ng ilang sandali ng pagtataka, dinala niya ang hita ng manok sa apoy hanggang sa mapalibutan ito ng apoy, at tulad ng inaasahan niya, nagbago ang pattern ng apoy sa paligid ng hita ng manok. Mabilis siyang bumangon at pinili ang maliliit na batch ng lahat ng kahoy at inilagay ng hiwalay, pagkatapos ay sinindihan ang mga ito ng sabay-sabay, kumuha ng bedsheet, tinapay, papel, at ilang random na bagay at sinindihan din ang mga ito ng hiwalay, at sa bawat tambak, bahagyang naiiba ang mga pattern. Hindi ito pwedeng mangyari. Paano nakita ng Flame Emperor ang ganitong fundamental na pagkakaiba nang ipahayag niya na master na niya ang Fire Major Heavenly Law? Sa halip, nakakuha lang siya ng ilang enlightenment mula sa pagmamasid sa apoy at sa mga kilos at katotohanan nito sa loob ng libu-libong taon. Ang problema, ang apoy na mukhang pareho sa labas ay lubos na nagtatangi sa paningin ko. Ibig ba sabihin, hindi kumpleto ang Fire Major Heavenly Law na pinatibay ng Flame Empire? Hindi lang iyon, paano naman ang ibang pangunahing Heavenly Laws na ipinalabas na kumpleto na? Relative lang ba itong kumpleto? Nang maisip ni Robin ito, naupo siya at nagsimulang pawisin, marahil ang pawis ay mula sa malaking apoy sa paligid niya na umabot sa kisame, ngunit tinuring niyang senyales ng tensyon at focus ang kanyang pawis. Ito ba ang ibig sabihin ng all-seeing Big Brother nang sinabi niyang bagong planeta pa lamang ito at dahan-dahan lang sa pag-obserba sa mga pattern? Ano ang pressure? Ano ang responsibilidad? Anong KASABIKAN? Hahaha, may buong mundo akong mae-explore nang walang hinihinging kondisyon. Kapag natapos ko ito, hindi na ito magiging bagong planeta. Hahaha, sigaw ni Robin habang sabik na tumatalon habang sinusubukang iligtas ni Caesar ang natira sa sala. Kabanata 17. Matapos ang hysterical na tawa ni Robin, at matapos patayin ni Caesar ang apoy, bumalik sila sa kanilang ginagawa. Abala si Caesar sa pagsubok na makapasok sa pangalawang antas bago matapos ang buwan, habang si Robin naman ay nagsimulang sindihan ang lahat ng makikita niya sa kanyang daraanan at pagkatapos ay umupo at panoorin lamang. Malaki ang pagbabago sa routine ni Caesar mula noong araw na iyon. Sa halip na mag-ensayo, kumain, at matulog lamang, naging mag-ensayo, patayin ang sunog sa bahay, bumili ng mga kagamitan para palitan ang nasunog, alagaan ang kalusugan ng isip at katawan ng kanyang ama, at saka kumain at matulog. Ang kasiglahan ni Robin ay tumagal ng halos 2 linggo, pati ang kanyang pagkain ay siya mismo ang nagluluto sa ibabaw ng iba't ibang damuhan araw-araw upang makita kung paano magbabago ang pattern ng apoy sa ilalim ng iba't ibang metal at kung paano makakaapekto ang pagkain sa mga pattern. Ngunit di nagtagal, napagtanto niya na hindi matatapos ang ganitong proseso sa isang gabi lamang,
kaya't inayos niya ang kanyang mga schedule at naglaan ng oras para sa energy training at dagdag na oras ng pagtulog. Ilang araw bago matapos ang ikalawang buwan sa akademya, nakapasok si Cesar sa pangalawang antas. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya sumigaw o ipinagyabang sa harap ng kanyang ama. Tahimik niyang sinimulan ang pagsasanay patungo sa ikatlong antas, dahil alam niyang abala si Robin sa paghahanda ng pangunahing batas ng langit ng apoy para sa kanya. Sa simula ng ikatlong buwan, narinig sa bahay ang boses ni Robin, "Hey, Cesar. Nagustuhan mo ba ang kwarto mo? Halika, mag-usap tayo sandali." Nagulat si Cesar ng sandali, ngunit iniwan niya ang pagsasanay at agad na bumaba. "Ano ang ginawa mo sa utos ko, tungkol sa mga alipin?" Tanong ni Robin. "Tanong ko sa isa sa mga gwardya, sabi niya bawat estudyante ay pwedeng magdala ng 5 alipin sa kanilang bahay sa loob ng institusyon, pero ako ang mananagot sa kanilang lahat ng pangangailangan." 5. Mas marami kaysa sa inaasahan ko, ilan na lang ang pera natin ngayon? Hindi pa namin kinukuha ang 200 coins para sa buwang ito na maaari naming dalhin anumang oras, at may natira pang 90 coins mula noong nakaraang buwan matapos ibawas ang nagasto sa mga nasunog mong gamit. Sige, pumunta ka sa treasury at kunin ang 100 gold coins at iwan ang natira para sa mga gamit sa pagsasanay. Gusto kong narito ka sa harap ko sa loob ng 10 minuto. Utos ni Robin at itinuro ang pintuan. At sa loob ng 8 minuto, bumalik nga si Cesar dala ang isang bag ng coins sa baywang at isa pang malaking bag ng bato sa likod. Nang makita ito ni Robin, tumayo siya mula sa kanyang upuan at sinabi, "Tara na." Pagkatapos ay lumabas siya ng institusyon at sumunod si Cesar. "Kung saan naman tayo pupunta ngayon, tatay?" Kahit alam na ni Cesar ang sagot, nagtanong siya. "Para bumili ng 1 o 2 alipin." "Bakit? Hindi naman tayo kailangan ng alipin, palagi naman kitang inaalagaan, may mali ba sa ginagawa ko kamakailan? Ayoko na ikaw ang mag-alaga sa akin, mag-focus ka sa pagpapalakas mo. Nakalimot ka na ba sa ating kasunduan? Dapat mong protektahan ako. Kailangan ko lang ng may mag-aabot ng panulat at maglilinis sa mga nasasayre ko, hindi yun para sa'yo, Sir Cesar." Tumawa si Robin. Sa totoo lang, may isa pang dahilan siya, ngunit ayaw niya itong ipakita hanggang hindi niya ito natatamo upang hindi magmukhang tanga kung mabibigo, at para hindi matakot ng sobra si Cesar. Hindi alam ni Cesar ang sasabihin, ang mga salitang iyon ay tumimo sa kanyang puso, at lalo nitong pinatibay ang kanyang determinasyon na maging malakas. Agad nilang narating ang mga platform ng alipin. Sinimulan ni Robin na suriin ang mga ito isa-isa mula sa ilalim ng bawat platform. May ilang alipin na kusang tinakpan ang kanilang pribadong bahagi dahil sa kakaibang titig ni Robin, ngunit siya ay tumawa lamang at nagpatuloy sa mabagal na paglakad. Ginagamit ni Robin ang Eye of Truth upang malaman ang ilang simpleng bagay gaya ng edad, antas ng pagsasanay, at lakas ng kaluluwa, mga bagay na halos imposible malalaman maliban kung mas malakas ka kaysa sa target, ngunit naging napakadali para sa kanya na malaman ito sa kahit sino sa pamamagitan ng simpleng titig. Matapos siyang mag-ikot ng halos 1 oras, huminto siya sa harap ng isang binata, matipuno, napakagwapo, may mahabang itim na buhok, ngunit puno ng peklat ang katawan, ilan dito ay halos ikamete niya. Ayon sa Eye of Truth, siya ay 17 taong gulang, nasa ika-5 antas ng energy cultivation, at may normal na lakas ng kaluluwa. Ang mga estadistikang ito ay bahagyang mas mataas kaysa sa karaniwan sa mga maharlikang pamilya, at bilang isang alipin, ay mahusay na rin. "Tito, magkano ang alipin na ito?" tanong ni Robin sa matabang mga ngalakal na nag-aanunsyo ng alipin. Napalingon ang mataba sa kanyang ngiti nang makita ang 2 bata sa unang at ikalawang antas ng energy cultivation. "Naliligaw ba kayo? Umalis kayo o ilalagay ko kayo sa tabi ng iba pang alipin." "Grabe ka. Maayos ko kang tinanong tapos ganyan ang sagot mo. Mukhang ayaw mo nang mabuhay." Sigaw ni Robin, at agad na itinaas ang badge na nagsasabing siya ay kaanib ng Bradley's Army Institution. Nang itinaas ng mataba ang kanyang latigo upang hampasin ang bata, nakita niya ang badge at agad na naintindihan,
Ang batang ito ay alinman sa anak ng maharlika o suportado ng kapangyarihan ng isang maharlika. Bigla siyang lumuhod, mukhang naging hanggal ako sa buhay ko sa mga alipin, hindi ko nakita kung gaano ka kahusay, paano kung kompensahin kita ng 20% diskwento, sabi ng mataba habang ngumiti. Sabihin mo na lang ang tungkol sa batang ito. Itinuro ni Robin ang binatang may mahabang buhok. Siya. Tinatawag namin siyang The Mute, 17 taong gulang, ika-5 antas, at pinutulan ng dila, natagpuan sa ekspedisyon sa madilim na guho, bago siya mapigilan, nakapatay siya ng 2 sa ika-5 antas at malubhang nasugatan ang isa sa ika-6. Kaya halos lahat ng bagay ay kayang gawin niya, at pwede rin siyang maging bodyguard ng batang maharlika tulad mo. Hehe, nakakabigay halaga siya, kaya't ang presyo niya ay 100 gold coins, paliwanag ng mga ngalakal. Hindi napigilan ni Caesar ang sarili, 100. Lahat ng alipin ay nasa pagitan ng 5 hanggang 10 coins lang, gaaman ka, sinusubukan mo kaming lokohin. Paano ko magagawa iyon, batang ginoo? Sinasabi ko ang totoo. Mataas ang kakayahan niya sa pakikipaglaban, at 3 sa aming tao ang nawala bago siya na-suppress. Siyempre, pwede mong suriin ang iba pang alipin at kalimutan na ang isa na ito, sabay halakhak ng mataba. Suriin nga ni Robin ang iba pa sa platform, ngunit wala ni isa ang kasing perpekto ng binata. Sa wakas, nagpasya siyang sulit ang puhunan. Isang bag na naglalaman ng 80 gold coins ang naabot sa mukha ng mga ngalakal, na tinanggap niya ng may pag-aatubili, ang maliit na iyan ay naaalala pa ang diskwento. Ngunit wala siyang ibang pwedeng sisihin kundi ang sarili niya. Pinutol ni Robin ang isang piraso ng tela mula sa kasangkapan sa entablado at itinapon ito sa binata upang takpan ang katawan nito, pagkatapos ay tumingin sa kanya sa mata at sinabi, "Ikaw ay akin na ngayon." Please subscribe to my channel Tinagalog Novela. Maraming salamat. Kabanata 18. Gitling gitling gitling. Upo sa kanyang paboritong sofa sa bahay 207, tumitig si Robin sa mute na nakatayo sa harap niya ng ilang sandali at saka sinabi, "Hindi ko alam kung paano ka nakarating sa madilim na guho at kung bakit ka nanatili sa ganoong mapanganib na lugar, pero bilang isang taong nakapag-aral ng mga teknik sa cultivation at nakarating pa sa ika-5 antas, tiyak na may maganda kang pinagmulan. Alam mo, nagbayad ako ng malaki para sa iyo at hindi ko pa handang bitawan ka, pero gagawa ako ng kasunduan sa iyo, bibigyan kita ng 1 buwan para tapusin ang anumang hindi pa natatapos na gawain mo, tapos bumalik ka sa akin. Pero bibigyan kita ng babala, kung hindi kita makita sa harap ko sa loob ng 1 buwan, iuulat kita sa mga awtoridad bilang tumakas na alipin at ikaw ay huhabulin at papatayin." Ano sa tingin mo? Namutla ang mga mata ng mute nang marinig ito. Hindi niya inasahan ang anumang kabutihan mula sa bagong amo niya, lalo na ang ganoong kagandahang loob. Kahit na tinatakot siyang iulat sa mga awtoridad, ito pa rin ay isang napakagandang alok na hindi pipiliin ng karamihan sa mga maharlika, dahil hawak ng alipin ang kontrata sa pagbili at ang kontrata sa pagbebenta ay nasa kamay pa rin ng mga ngalakal. Sa pamamagitan ng paghahain ng reklamo sa alinman sa kanila, siya ay huhabulan at papatayin ng mga hukbo sa buong mundo. Ito ay isang cross-border na kasunduan kaya ang mga kaharian at imperyo ay pinananatili ang masaganang kalakalan ng alipin. Kung madaling makakatakas ang mga alipin o makakaalsa laban sa kanilang mga amo, hindi sana nagtagal ang ganitong kalakalan. Mahigpit na batas mula sa mga gobyerno at espesyal na puwersa mula sa mga hukbo na nakatuon sa paghahanap ng mga alipin ang tanging dahilan kung bakit nananatili ang ganitong kalakalan. Halimbawa, kung ang isang alipin ay pumatay sa kanyang amo, siya at lahat ng alipin ng kanyang amo at kanilang mga pamilya ay papatayin sa pamamagitan ng pagpapatong sa kanila sa isang kahoy na tulos. Agad na lumuhad ang mute na nakapatong ang mga kamay sa lupa at tumanggo bilang pagsang-ayon. Ito ay isang pagkakataon na matagal na niyang pinangarap na hindi niya inakala na darating pagkatapos niyang maging alipin. "Umalis ka, inaasahan kong makikita kita sa harap ko sa loob ng 1 buwan mula ngayon o ikaw mismo ang makakaranas ng kahihinatnan." Winala ni Robin ang kanyang kamay. Muli, tumanggo si Mute at pagkatapos ay tumakbo palayo bago pa man bawiin ni Robin ang kanyang mga salita.
Ano sa tingin mo ang gagawin niya sa loob ng isang buwan, tatay? Sabi ni Cesar habang tinitingnan ang hubad na likod ng batang lalaki. Hindi ko alam, baka makipagkita siya sa kanyang pamilya o alagaan ang taong pinutulan ang kanyang dila. Gusto ko lang na ang kanyang isip ay ganap na nakatuon sa akin kapag sinimulan ko siyang gamitin, sagot ni Robin na walang pakialam. Ano ang kinalaman ng estado ng isip niya? Hindi ba siya nandito para tulungan ka sa iyong pananaliksik? Tanong ni Cesar nang litong-lito kay Robin. Panipi tuldok-tuldok-tuldok. Hindi mo pinakikialaman. Pangalawa, sinabi ko sa'yo na huwag mo akong tawaging tatay. Kahit na mag-isa tayo. Sabi ni Robin habang tumalon mula sa kanyang upuan at sinipa si Cesar sa puwitan. Gitling gitling gitling. Mabilis na lumipas ang 3 linggo, kung saan umakyat si Robin sa ikalawang antas ng energy cultivation, kasabay ng patuloy na pag-aaral niya sa pangunahing Fire Heavenly Law, na nagsimulang magbunga. Sinubukan niyang tuklasin ang dahilan sa likod ng palaging nagbabagong mga pattern. Halimbawa, kapag hinaplos ng apoy ang tuyong kahoy, iba ang pattern. Kumpara sa kahoy na may bahagyang tubig o sa mga puno na nag-iimbak ng elemento ng liwanag sa mataas na konsentrasyon. Ang landas ng apoy dito ay hindi lamang sinusunog ang kahoy, kundi nakikialam at sinusubukang sunugin ang iba pang pantay na heavenly path sa loob ng kahoy, na nagreresulta sa overlap at distortion sa pattern. Ang tanong ay, paano siya makakalikha ng purong apoy para pag-aralan ang pangunahing Fire Heavenly Law? Walang katulad ng independenteng apoy sa kalikasan, kailangan ng apoy ng sangkap para magliyab, kahit ang mga mandirigmang gumagamit ng landas ng apoy ay kailangang sunugin ang kanilang inner energy para magliyab. Ito ang kasalukuyang hadlang sa kanyang landas. Habang nakatuon sa paggawa ng plano para sa pananaliksik sa darating na panahon, may pumasok sa pintuan, isang matangkad at gwapong batang lalaki na may mahabang itim na buhok, nakasuot ng kaunting damit, may mantsa ng dugo sa katawan, at may bakas ng saksak sa dibdib sa lugar ng puso sa kanyang damit, ngunit siya mismo ay maayos, malinaw na nakuha niya ang damit mula sa patay na katawan. Napansin ni Robin ang bagong damit ng mute, ngunit pagkatapos ay muli siyang tumingin sa nagliliyab na apoy sa harap niya, mukhang natapos mo na ang hindi mo natapos na gawain. Tahimik na lumapit ang batang lalaki at tumayo sa likod ni Robin, na nagpapakita ng kanyang pagsang-ayon. May pangalan ka ba na gusto mong tawagin ko sa'yo? Pwede mo itong isulat o ituro sa bagay para malaman ko, sabi ni Robin habang tinutokso ang inihaw na ahas upang ilipat ito ng bahagya. Tahimik na nag-isip sandali at pagkatapos ay umiling, hindi alam ni Robin kung ibig sabihin nito ay wala siyang pangalan, o ayaw niya sa pangalan niya at ayaw na niyang gamitin ito, pero wala siyang pakialam. Sige, simula ngayon ang pangalan mo ay Theo. Random na pinili ni Robin ang pangalan. Pumunta ka at kumuha ng isang dakot mula sa bawat tumpok ng kahoy sa labas. Pagkatapos pumunta sa kusina, makikita mo ang mga papel at bangkay ng hayop at mga halimaw doon. Putulin mo at ilagay sa ibabaw ng kanilang mga kahalintulad sa harap ko, o kumuha ka rin ng kaunting asin sa kusina. Masarap ang ahas na ito. Maraming utos si Robin na ibinigay, ngunit naaalala ni Theo lahat at agad na ginawa ang mga iyon. Pagkalipas ng ilang minuto, natapos ang lahat at nakatayo si Theo sa likod ni Robin, naghihintay ng kanyang bagong utos, pero tumingin si Robin sa likod niya, anong ginagawa mo dito? Gusto ko ng privacy. Cesar, halika, sigaw ni Robin. Ano ang gusto mo, tatay, kuya? Sabi ni Cesar na tumalon mula sa itaas na palapag. Kunin mo si Theo, paligan ng maayos, tapos dalhin sa palengke, bilhan ng sariling damit at sandata na pipiliin niya. Kapag tapos na, turuan mo siya ng aking cultivation technique at gabayan siya sa susunod na mga antas. Labis na nagulat sina Cesar at Theo. Una, ito ay isang paggamot na hindi ibinibigay sa isang alipin. Iniisip ni Cesar na narito si Theo para tulungan ang kanyang ama sa pananaliksik, kaya bakit siya gustong sanayin? At si Theo ay nagulat sa kabutihang loob na ito, na hindi siya sanay,
at lalo pang nagulat dahil iniutos ni Robin sa isang 12 taong gulang, level 2 bata na pamunuan ang kanyang pagsasanay habang siya ay mas matanda at mas makapangyarihan. Bakit ka pa nakatayo dyan, tanga, hindi mo pa ba kinuha ang iyong utos? Umalis. Si Robin ay kumuha ng ilang piraso ng nagliliyab na kahoy sa harap niya, hinawakan ang mga ito sa parehong mga braso sa dibdib at sinimulang ihagis isa-isa hanggang sa mawala sila sa paningin. Ngunit ang kanyang simpleng kilos ay halos nabali ang isip ni Theo. Ang nagliliyab na kahoy ay hindi nasunog ang kamay ng kanyang amo, at hindi rin nag-iwan ng marka sa kanyang damit. Nang tumingin siya sa tabi niya, nakita niya si Caesar na tumatawa, hindi nagulat sa kanyang nakita na tila normal lang, kaya sinimulan niyang muling pag-isipan ang dalawa, tila hindi lang sila dalawang bata na nagnanais magyabang na may malakas na alipin. Kabanata 19. Mga linggo ang mabilis na lumipas at halos pareho ang routine sa karamihan ng aspeto. Kahit si Theo ay nasanay na sa kanyang bagong pamumuhay, naganap na iba kaysa sa kanyang inaasahan. Pinakikitunguhan siya ni Robin ng halos pareho sa kung paano niya pinakikitunguhan si Caesar. Lalo pang tumataas ang kanyang kagandahan at kumpiyansa sa sarili matapos bilhan siya ni Caesar ng bagong mga itim na kasuotan at 2 mahabang daga. Sa una, hindi siya natuwa na isang bata na tulad ni Caesar ang magiging responsable sa kanyang training at gabay, ngunit agad niyang naisip kung gaano siya nagkamali. Mas higit ang kaalaman at karanasan ni Caesar kaysa sa kanya na naglaan ng malaking bahagi ng kanyang buhay sa madidilim na guho. Lalo na ang kamanghamanghang teknik sa pagsasanay ng enerhiya na itinuro sa kanya ni Caesar, tila mahiwaga. Kahit walang energy stones, maaari siyang magsanay ng mabilis sa pamamagitan lang ng pag-upo sa meditasyon at pag-activate nito. Sa loob lamang ng ilang linggo, napagtanto niyang malapit na siyang makalampas sa ika-6 na antas, kahit na matagal na siyang natigil sa ika-5, pinarami ng teknik na ito ang bilis ng kanyang pagsasanay ng ilang ulit. Bukod sa araw-araw na pag-upo sa meditasyon at pagtatanong kay Caesar tungkol sa anumang katanungan niya sa teknik ng pagsasanay, pumupunta rin siya para inspeksyonin si Robin at tingnan ang anumang tambak na malapit ng maubos, pagkatapos ay automatikong pinapalakas ang parehas na uri nito. Bagaman hindi niya naiintindihan kung ano ang ginagawa ni Robin, ang makita siyang inilalagay ang kamay sa apoy para ilipat ang isang bagay, o minsan ay nakaupo sa ibabaw ng nasusunog na kahoy ng hindi nasusunog, ipinapakita nito sa kanya na ang taong ito ay hindi normal at tiyak na hindi nasasayang ang kanyang oras, kaya ipinagpapatuloy niya ang kanyang mga gawain ng hindi nagtatanong. Ang tanging kapaki-pakinabang na bagay tungkol sa mga pagsubok ni Robin sa kanyang opinyon sa ngayon ay hindi na niya kailangang maghanda ng pagkain, dahil si Robin ay nag-ihaw magdamag at mag-alas. Ang kailangan lang niyang gawin ay dalhin ang asin at pampalasa sa tabi niya at gagawin na ni Robin ang lahat. Samantala, si Robin mismo ay nagsimulang gumawa ng malaking progreso sa landas ng apoy. Bagaman imposibleng makahanap ng purong apoy, nakakita siya ng isang promising na ruta. Napansin ni Robin na malaking bahagi ng pattern ng apoy ay pareho kahit pa nagbabago ang mga panggatong, at ang mga nagbabagong bahagi ay maaaring ihiwalay sa pamamagitan ng pagmamasid at gamitin para sa reconstruction. Ibig sabihin, kung may isang nagbabagong bahagi, nagbabago ito sa karamihan ng mga tambak ng panggatong sa harap niya, ngunit mananatiling magkapareho sa 2 o 3 sa kanila. Nagpasya si Robin na kolektahin ang mga madalas lumilitaw na variable at tukuyin ito bilang orihinal na bahagi ng pattern. Inimemorize niya ang constant pattern ng pangunahing heavenly law ng apoy na lumalabas sa bawat sinusunog na bagay at sa ngayon, sinimulan niyang punan ang mga puwang para sa nagbabagong bahagi gamit ang mga constant na nadiskubre niya. Nagpasya siyang gantimpalaan ang sarili ng ilang oras ng pahinga pagkatapos matagpuan ang isang constant, at ginagamit niya ang oras na iyon upang maabot ang 3 antas ng energy cultivation. Tungkol kay Caesar, halos hindi siya gumagalaw mula sa kanyang silid, kahit ang inihaw na karne na dala ni Theo, gusto niyang makakuha ng lakas ng mabilis hanggat maaari, at ito ang ginagawa niya, naabot niya. Ang ika-4 na antas sa loob lamang ng 5 buwan. Gitling gitling gitling. Caesar, Theo, lumapit kayo. Sigaw ni Robin isang araw.
Sa loob ng isang sandali, nakatayo na ang dalawa sa harap niya. Nagsalita si Caesar, "Ano po ang kailangan ninyo sa amin, Big Brother?" Kung tama ang pagkakaalala ko, ngayon ay simula na ng ika-6 na buwan natin sa institusyon. Magkano na ang pera natin sa ngayon? Hindi gaanong malaki ang ginastos natin, maliban sa panggatong mo at mga daga ni Theo. Nakabili rin kami ng ilang energy stones, mayroon tayong humigit kumulang 350 gold coins, sagot ni Caesar. Okay, dalhin si Theo kasama mo at pumunta kayo sa treasury, kunin ang 200 para sa buwang ito. Sapat na ito para makabili kayo ng magandang sandata. Pagkatapos bumili ng martial art mula sa library ng institusyon na nagtuturo kung paano gamitin ang sandatang iyon ng maayos, o, bumili rin ng martial art para turuan si Theo sa sining ng paggamit ng daga. Pero hindi ko pa nagamit ang mga sandata sa buong buhay ko, sapat na ang kamao ko. At si Theo ay sanay na sa daga at hindi kailangan ng art para ituro sa kanya. Hindi ba mas mabuting ipunan na lang natin ang pera para bumili ng energy stones? Mas mataas ang antas natin, mas mataas ang konsumo natin, gulat na sabi ni Caesar sa desisyon ng kanyang nakatatandang kapatid. Kailangan ninyo ng sandata para mas mahusay na makontrol ang pangunahing heavenly law ng apoy, iniisip mo ba na makikipaglaban ka sa mga tanga na hayop magpakailanman? Pumili ng sandata na babagay sa iyong nakamamanghang estilo ng pakikipaglaban. Pareho kay Theo, halos suicidal ang estilo niya at nakadepende sa hit for hit na palitan. Ito ba ay dagger art para sa kanya? Gawin mo siyang disenteng mandirigma, hindi ko naguguguli ng oras ko sa kanya kung pupunta siya para mamatay laban sa isang random na daga. Nagkatinginan sina Caesar at Theo, pagkatapos ay bumaling pabalik kay Robin. Pareho silang tumango at lumabas upang isagawa ang nakakagulat ngunit kapana-panabik na gawain. Gitling. Ito ang pangalawa nina Caesar at Theo na lumabas ng konting picnic magkasama, ngunit tulad ng una, hindi ito puno ng kasiyahan, diretso silang nagtungo sa pinakamalapit na tindahan ng sandata malapit sa Bradley Military Institution para pumili ng bagong sandata ni Caesar. Naglibot siya sa tindahan ng halos kalahating oras, tumitingin sa mga espada ng iba't ibang hugis at sukat. Walang duda na ang mga espada ay ang pinakakaraniwan at praktikal na sandata, ngunit hindi niya naramdaman ang isang espesyal na koneksyon sa espada, kaya nagpatuloy siya sa paghahanap sa iba pang sandata. Mga pana, palakol, martilyo, at bakal na kamao. Nagulat at natuwa si Caesar na makita ang mga iyon, ngunit naalala niya ang sinabi ni Robin na kailangan niya ng sandata upang magamit ang pangunahing heavenly law ng apoy sa kanyang mga atake, at hindi gaanong kaiba sa kanyang mga kamay ang bakal na kamao. Kaya iniwan niya ito nang hindi nasisiyahan at nagpatuloy sa paghahanap hanggang makarating siya sa seksyon ng mga sibat. Pagdating sa paggamit ng raw na lakas ng gumagamit, kabilang ang mga sibat sa pinakamahusay, may mahabang abot na mas angkop sa pagkontrol ng pangunahing heavenly law ng apoy, ngunit may isang bagay sa mga sibat na nakairita sa kanya, Tito, maganda ang abot ng mga sibat pero kailangan ng mas mahusay na accuracy sa paggamit at hindi ito babagay sa akin, mayroon ba kayong bagay na pareho ang abot ng sibat pero nakadepende sa lakas? Tanong ni Caesar, hindi sigurado kung umiiral ang ganoong bagay. Oh, ang ibig mong sabihin ay halberd. Hindi maraming interesado dito ngayon. Halika, ipapakita ko sa iyo ang aking koleksyon ng halberds, masayang sabi ng tindero, isa sa pinakamahal na sandata ang halberd. Hindi alam ni Caesar kung ano ang halberd, ngunit sinundan niya ang tindero upang makita ito, at nagustuhan niya ang nakita niya. Pareho ang haba ng sibat na may tila malaking palakol sa ibabaw imbes na matulis na dulo. Yan ang hinahanap niya, abot at lakas, perpekto. Matapos suriin ang buong grupo ng halberds, itinuro niya ang pinakamakapal sa kanila, bibiliin ko ito. Haha, mahusay ang iyong paningin, batang lalaki. Ito ang pinakamahusay na halberd dito, at ang pinakamahal sa lahat, 120 gold coins. Sabi ng tindero na may ngiti. Masyadong mahal, pero sige, bibilhin ko ito kung ibibigay mo ang 2 bakal na kamao sa labas bilang regalo. Sang-ayon.
Lumabas si Cesar na nakangiti, masaya sa kanyang bagong sandata. Pagkatapos ay dinala si Theo sa library ng institusyon upang bilhin ang kanilang bagong martial arts. Ngunit pagbalik nila sa bahay, parehong may bakas ng suntok at ang halberd ni Cesar ay nabasag sa 3 piraso. Kabanata 20. Ano ang nangyari sa inyo? Tumalon si Robin mula sa mga nagliliyab na apoy nang makita ang tanawin. Maraming pasa ang bumabalot sa dalawang mukha, namamaga ang kanang mata ni Cesar, at kakaibang nakasabit ang kaliwang braso ni Theo habang dumudugo ng malakas ang kanyang mga daliri. Ano sa tingin mo? Itinapon ni Cesar ang nabasag na halberd at kumuha ng tubig at bendahe para gamutin ang sarili, habang dali-daling sinuri ni Robin ang nakasabit na braso ni Theo. Dislokado ang balikat nito at puno ng hiwa mula balikat hanggang sa mga daliri. Kitang-kita na sinuwerte silang niloloko ng may kasiyahan ang gumawa nito. Ginamit nila ang sarili kong halberd para gawin ito, sabi ni Cesar habang nakaupo sa isang upuan, pinapahid ang basang bulak sa kanyang mata. Alam ni Robin kung sino ang tinutukoy niya. Ito ang grupo ng mga kabataan na umagaw sa bahay 208, at mula noong araw na iyon, palagi silang pinaghihirapan ng grupo kapag may pagkakataon. Kapag tahimik silang nagtatago, mas lalo silang nagiging marahas. Lalo na nang sumali si Theo sa kanila, karaniwan nang makita siyang may suot na punit-punit na damit at may pasa o hiwa sa mukha tuwing lumalabas para bumili ng supplies o panggatong. Mas madaling pambugbugan ang isang alipin kaysa sa 2 estudyanteng may opisyal na badge. Ang 3 nila ay naging libangan ng grupong ito. Pero dahil sa kanilang kasalukuyang kahinaan, nagkunwari si Robin na walang nakikita. Pinataas lang niya ang kota ng energy stones ni Theo para magamit ang enerhiya nito sa pagpapagaling sa sarili, habang si Cesar ay nginig ang ngipin at mas pinapalakas ang kanyang training para lumakas agad. Si Cesar, na nakaupo sa isang upuan habang ginagamot ang sugat, ay naramdaman sa unang pagkakataon ang matinding pagnanais na pumatay mula kay Robin. Nakakagulat ito at nagtayo ang balahibo sa kanyang katawan. Alam niya si Robin noon, matanda, kalmado, at abala sa pag-aaral, sanay siyang hindi naisip ang lumaban, ngayon lang niya naalala na ang lalaking ito ay nabuhay ng higit 1 siglo sa gitna ng maraming halimaw. Mga anak ng demonyo, sobrang lampas na ninyo. Ano ang susunod na mangyayari? May isa sa inyo bang lalakad dito na may nawawalang braso o patay na? Sigaw ni Robin, tapos sinipa ang pinto at diretso sa susunod na bahay na may nakasulat na 208. Ngunit nang lapitan niya ang pinto, hindi siya huminto. Isang iglap lang ng kamay niya, sinunog ang pinto hanggang maging usok, at pumasok siya habang sumisigaw, "Lumabas kayo, mga hayop! Putang ina mo, gusto mo bang mamatay?" Nagulat si Remus, pinuno ng grupo, habang may dalagang nakayakap sa kanyang kondongan. Agad niyang itinulak ang babae at nagmabilis patungo kay Robin para hampasin siya, ngunit narinig niya si Robin na biglang sumigaw, "Hawakan mo ako at iuulat ko sa Lady Mila Bradley." Huminto si Remus sa kanyang suntok bago pa man matamaan si Robin sa ilong, "Nagbubulag ka. Paano mo alam ang pinakamagaling sa kaharian?" Ngunit mabilis ang tibok ng puso niya. Kung si Lady Mila Bradley nga ang nagbigay ng nominasyon kay Robin at sa kanyang kapatid, nagiging makatwiran ang presensya nila bilang estudyante kahit na mahihina at pangkaraniwan lang. Nagbubulaan ka. Kung kilala niya si Lady Mila o kahit sinumang mahalaga, hihingi na siya ng tulong ngayon. Tama, si Lady Mila ay nakatakdang maging isang pantas. Paano niya makikilala ang mga payak na tao? Dito, inabot ni Robin si Remus sa kwelyo. "Baka nagbubulaan ako. Gusto mo bang subukan? Halika, hawakan ninyo si Cesar o Theo isang beses pa at iuulat ko kayo agad. Gusto kong makita kung ano ang gagawin ni Mila sa inyo matapos niya ay pangako ang ligtas na kapaligiran sa institusyon." Tumigil si Remus. Ngunit ang takot sa sikat na si Mila Bradley o sa malupit na bata, pinili nilang makinig at huwag kontrahin ang batang may pangatlong level ng Energy Foundation. "Ano bang taya?" tanong ni Remus, bagamat hindi sigurado sa banta ni Robin, iniisip kung paano makakaiwas sa galit ni Mila kung patayin niya ang batang iyon sa arena.
1 taon mula ngayon, ipapadala ko ang aking kapatid na si Caesar para opisyal na hamanin kayo sa arena ng institusyon. Ano man ang mangyari sa kanya sa arena, kontento na ako at hindi ko kayo iuulat. Ngunit syempre, sinumang kalahok sa laban na matalo ay magbibigay ng kompensasyon sa amin. Pwede akong gumawa ng kontrata sa bawat salitang sinasabi ko, pero hanggang doon, lumayo kayo sa aming daan. Nag-alon ang takot sa likod ni Remus at sa kanyang mga kasama. Hindi nila alam kung ito ba ay dahil sa banta ni Mila o sa presensya ng malupit na bata, ngunit napagpasyahan nilang huwag kontrahin. Sumasang-ayon ako, sa sandaling lumabas ang dalawang salita, tumango si Robin at lumabas, hinihila sina Caesar at Theo, iniwan ang grupo na tahimik. Hanggang may nagsabi ng galit, si Caesar ay nasa ika-4 na level pa rin, iniisip ba niyang maaabot niya ang antas para talunin tayong lahat sa 1 taon? Akala niya ba siya ay Diyos, o tayo ay walang silbi? Hehe, kung gusto niyang patayin ang kanyang kapatid, sino tayo para tutulan? Tawa ng isang babae. Para sa kanila, isang misyon patay malisyoso ito. Ang mga tao sa paligid ay maharlika at malalakas sa martial arts ng kanilang pamilya. Ang pinakamahina sa kanila ay nasa ika-6 na level at ang pinakamalakas ay si Remus, nasa ika-10 level na at nag-aaral ng batas para bumuo ng kanyang mga pillar. Ngunit si Remus ay hindi nakangiti. Umupo siya sa dati niyang lugar, tahimik, iniisip kung paano makakaiwas sa galit ni Mila Bradley kung mapapatay niya ang batang iyon sa arena. Gitling gitling gitling. Pumasok si Robin sa bahay at umupo sa tabi ng apoy na nakapikit ang mata sa meditasyon. Kung may makakita sa kanya, hindi nila mapapansin, pero alam ni Caesar na parang bulkan na siyang sumabog. Hindi ka ba medyo padalos-dalos? Ano ang magagawa ko sa 1 taon? Marahil maaabot ko lang ang ika-7 level. Bumulwak ang mata ni Robin at tumingin ng seryoso kay Caesar, magtiwala ka, gagawin kitang sapat na malakas para itulak ang basag mong halberd sa kanilang puwitan. Please subscribe Tinagalog Novela, libre lang yan kaibigan, konting suporta lang, maraming salamat po.